So, ito na nga. Sobrang tagal nang bumabagabag to sa utak ko. Itong Graham bar na to. Paano ba naman kasi sobrang trending nito. And hindi nga lang trending kundi masarap din siya. So, pinush ko na nga rin magtinda nito. Dahil magpapasko na nga. So, alam niyo na yung mga dessert. And dito nga sa lugar namin is marami din tao. And yung mga bata na mga mahihilig sa matatamis. Bale, ito na nga yung mga kakailanganin ko. So, itong bowl ko, sobrang dito nabili ko. So, ito muna yung gagamitin ko, yung pa-square. Kaya nag-order na ako online ng mas malaki. So, sa TikTok nga ako nanood kung paano siya gawin. So, syempre, as a first time nagagawa ng Graham bar. So, trial and error talaga to. So, kailangan ko pa kasi siya tansyahin kung paano yung gagawin and kung ano yung mas better para mas mapaganda yung Graham bar. Ito nga yung mixture na gagawin ko. So, 2 creme densada yan. So, nilagay ko siya sa may freezer ng 3 to 4 hours. So, kung di naman sa freezer, pwede naman sa may chiller lang. Kaso, kapag sa may chiller nyo na siya ilalagay, so, kailangan overnight na siyang ilalagay dun. Ang purpose nga nun, kapag ginamitan nyo na siya ng electric mixer, magdo-double yung size niya and hindi siya magiging runny. Kasi kapag runny siya, ang pangit niyang gamitin tsaka hindi siya makapal. Ito nga, minix ko na nga siya. So, 5 to 7 minutes ko siyang hinahalo para mag-double yung size niya. After 7 minutes nga, so ganyan na siya, o diba? Kumapal siya, nag-double yung kanyang size. Then, next na nga, ito na nga flavor na gagawin ko. So, cookies and cream. Ang ginamit ko lang dyan is yung cream oat. Tapos, hinalo ko na nga siya dito sa may ginawa kong mixture. So, ayan. Hindi ko siya ginamitan ng electric mixer para hindi siya madurog. Yung talagang durog na durog. Mas maganda kasi yung ganito para kahit paano talaga may nakakagat pa kayong cookies. And ito nga bata habang gumagawa ako. So, ayan, naglalaro lang siya. Si CL kasi kaya niya libangin yung sarili niya. Basta naglalaro lang siya mag-isa. Bigyan mo lang siya ng mga toys niya tapos nakabukas lang yung TV niya. Ito na nga yung next. So, yan, lalagay ko na yung Graham bar. So, 2 pan nga yung gagawin ko. Ang size na itong malaki, 7x11. Itong maliit, 5x9 naman yung size niya. Baka magtaka nga kayo kung ano yung puti-puti sa pan. So, ayan yung milk. So, habang nag-mix ako, so hindi ko pa siya alam gamitin. So, tumatalsik siya. Talsikan talaga dahil. Kaya ganyan. Hindi ko na pinanasan kasi milk naman yan. And yung kamay ko naghugas naman ako. So, don't worry. Hindi pa kasi dumarating yung in-order ko online na gloves. And yung pinanood ko nga, so binabasa mo lang nila ng tubig. So, para nga hindi siya matigas kapag pinutol mo na siya. And ito nga sa may gilid, so kailangan ko siyang putulan kasi hindi siya fit. So, ayun, putol-putol muna tayo dyan. So, ito na nga siya. Then, next naman tong isang pan. Ito rin hindi rin sakto to. So, kailangan ko siyang putulan ng onting-onti para mag-fit siya. So, ayan na nga siya. So, 2 pan lang nga muna yung ginawa ko kasi nga, first time ko pala naman gagawa. And titinan ko kung magiging mabenta siya dito sa amin. At hinalo ko na nga tong mixture na ginawa ko kanina. So, ayan, lagay-lagay nyo lang siya. Tapos, pantayin nyo lang. Then, nag-add nga ulit ako ng cream o dito. So, ayan, yun yung pinaka-toppings din niya. Para naman marasahan yung cookies, diba? Tada! So, ayan na nga siya, diba? Ang ganda tingnan. Ang dami niyang cookies. Dahil sabi ko nga habang gumagawa ako, dahil Diyos ko, kain na ako. Pero sabi ko, hindi pwede. Kailangan tong mabenta. Then, lastly, syempre, Graham ulit. Patungan ulit ng Graham. And yan, finally, ang happy ko kasi nagawa ko siya, dahil wala nga siyang takip. So, itong foil na nga rin pinantakip ko sa kanya. And ready to ref na nga. So, ayun, ang lit nga lang ng ref namin. So, namang problema ako in case dumami na yung orders natin. Woo! Manifest natin yan. So, yan, ang unti na magagawa ko. So, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. So, after 4 hours ka sa freezer, so, ayan na siya. So, matigas na siya. Ang bilis siyang tumigas. Hindi nga ako nahirapan siyang ikat kasi nga, diba, binasa ko siya ng tubig bago ko siya nilagay. Kumuha nga lang ako ng maliit kasi titikman namin siya ni Daddy King kung sakto na ba yung tamis niya. Malambot. Hindi na siya kakapal. So, ulam pa. Ang sarap. Sarap. Wala. Matamis. So, natikman ko na nga. So, masarap siya. Kaso nga lang sobrang tamis niya kapag 2 creme densada. So, ayan, nag-argue kami dalawa dyan Daddy kasi sabi niya may aftertaste. Pero yun din naman yung nababasa ko online na pag creme densada yung gamit no, may aftertaste siya na mapait. Pero ako hindi ko talaga siya malasahan. As in, wala. Masarap siya. Bali yung maliit na pan yung kinain namin. So, ayun yung manipis lang yung nilagay ko na mixture. So, itong pinakamalaki na ginawa ko, ito yung mas makapal na mixture. So, check ko siya kung mas maganda na yung kanyang itsura. Tsaka kung mas makapal. So, ito nga siya ang perfect. Mas makapal nga to. Tapos natutuwa ako kasi sabi ko napapanood ko lang to ngayon. Kaya ko na siyang gawin. Bale, ito nga yung pambebenta ko. So, ayan, napakahirap na palang balutin pag gamit yung foil. So, sabi ko first time kasi pero pag nakagamay ko na to, basic na lang to sa akin. So, ayan na nga. So, ang benta ko dito is 25 pesos. So, ayan, napakasarap niyan, ti. Gawa ko yan, ti. Charis. Diba, ti? Ang sarap tingnan. Ang sarap din kainin talaga, dahil. Diyos ko. So, ayun nga lang. So, wag niyo naman ako i-judge. Pwede ko pa na ma-improve yung Graham bar ko. So, hanggang dito na nga lang. Thank you for watching. Bye!